ako ng pangit na inggitera. Wala talaga ako mapagkwentuhan ito dahil una sa lahat, nakakahiya yung setting. Pero ngayon naalala ko ulit yung buong pangyayari, mas nangibabaw ng hilakbot kaysa sa hiya. Panahon yun ng kabataan namin ni Raldo. Jowa ko noon, asawa ko na ngayon. Mga bandang 2013 nito nangyari. Sabado ng gabi, nagkayaan kami mag-weekend happening sa Candelaria City. Inuman, sayawan, at syempre tugtugan sa bar. Lahat ng kalokohang pagbinat at dalaga, sinulit namin. Hindi naman kami lasing, masaya lang talaga. High sa party, low sa drama. Mga pasado alas 3 ng madaling araw, nang mag-decide kaming mag-check-in sa isang hotel na malapit lang. Hindi ito yung typical na short-time hotel katulad ng Sogo. Hotel talaga siya. Mataas, may lobby, at mukhang disente. Pagdating namin sa reception, sabi ng staff, fully booked daw lahat ng mga kwarto. Pero maya-maya, may bulungan sa likod ng counter at bigla na lang may inalok na isang bakanting silid sa dulo. Mura raw, pero malaki. No questions asked. Gusto na rin namin magpahinga, kaya tinanggap na namin. Pagpasok namin dun sa kwarto, medyo weird kaagad yung vibes. Malamig na parang may kalapit ng yelo sa batok. Tahimik na parang malayo sa lahat. Pero ewan, siguro pagod lang ako. Nagtawanan pa nga kami habang nagbubulungan. Kasi sa kabilang dingding, may narinig kaming parang mga ungol. Uy, may katandem din sa kabila. Tuksuhan pa namin. Sabay-sabay pa ang rhythm para may kasabay kaming performance. Hanggang sa nawala na yung ingay. Tapos na sila. Sabi ko, sabay tawa. Matapos ang lahat, nag-shower kami't nanood muna ng TV. Habang nakahiga ako, may narinig akong tila mahinang pag-ibig. Babae, paulit-ulit, parang nagmamakaawa. Babe, may umiiyak. Buntis kaya yun? Nag-aaway sila ng jowa niya? Bulong ko kay Raldo. Hindi naman siya kumibo, kunwaring tutok sa TV. Huwag ka na nga dyan, dito ka lang. Sabi niya, pero halatang pilit ang tono. Pinilit ko na lang matulog, pero kahit pumikit ako, dinig ko pa rin yung iyak. Mapurol, basag-basag, parang may sakit sa dibdib. Maya-maya, naramdaman kong niyuyugig ako ni Raldo. Alis na tayo. Mahinang bulong niya, pero mariin. Ha? Bakit? Katutulog ko lang kaya? Reklamo ko naman. Pero hindi siya nakinig. Hinila niya ako mula sa kama. Nagpupumilit na mag-ayos kami kaagad. Hindi ako makakibo. Iba yung tingin niya. Para siyang natatakot. Nag-away pa ba sila sa kabila? Tanong ko habang nagbibihis ako. Hindi siya sumagot ng diretsahan. Huwag ka na magtanong. Basta umalis na tayo. Pagkalabas namin sa hotel, napansin ko yung orasan sa lobby. 2 oras pa lang ang nakalipas mula nung mag-check-in kami. Ano ba yan? Sayang naman. Reklamo ko sa aking sarili. Pero hindi na ako nagtanong. Halata namang hindi na maganda ang pakiramdam ni Raldo. Pumunta muna kami sa 24/7 na fast food chain malapit sa isang luma at abandoned na mall na dati raw na may sunog. Doon ko siya kinulit. Doon ko siya napilit na magsalita. Yung kwarto, may mali. Panimula niya. Mura na, malaki pa. Pero nung sinabi nilang wala ng bakante, tops bilang may available sa dulo. Nagduda na kaagad ako. At dun pa tayo talaga nila sa pinakadulong bahagi ng hallway na parang di na dinadaanan ng iba. Oh, ano naman? Tanong ko sa kanya. Sabi mo kanina, may iyak, may ungol, may ingay sa kabilang dingding, di ba? Tumango ako. Bumangon ako kanina habang tulog ka. Gusto ko sanang silipin kung sino yung nasa kabilang kwarto. Pero
Napatigil si Raldo. Ano? Tanong ko sa kanya. Kinikilabutan na. Wala tayong katabing kwarto. Bulong niya. Yung dingding na pinakikinggan mo, fire exit yung katabi nun. Walang kahit anong silid. Nanigas yung aking katawan. Yung kabilang side? Walang tao. Nakapadlock. Hindi occupied. Doon na ako natahimik. Ang tinig ng umiyak na babae, yung ungol, yung yabag, saan nanggaling ang lahat ng iyon? Baka naman staff. Tanong ko kay Raldo. Napailing siya. Walang sense. Wala rin dumaraan sa hallway buong gabi. Walang ibang kwarto sa tabi natin. Tayo lang. Nang gabing yun, habang nakatitig kami sa tasa ng kape, hindi ko na muling tinanong kung may nakita siya. Hindi na rin niya binanggit ang buong insidente. Pero simula noon, iniwasan na namin mag-usapan ang mga kababalaghan. Ayaw niyang umamin. Ayaw niyang makinig. Pero alam ko, may naramdaman siya. Meron siyang nakita. At ang pinakakakaiba, habang palabas kami ng hotel, lumingon ako sa dulo ng hallway. Sa mismong pintuan ng silid na tinulugan namin. Sa ilalim ng pulang exit sign, may nakatayong babae. Basang-basa ang kanyang buhok. Duguan ang laylayan ng kanyang puting duster. Nakatitig lang siya. Walang mata. Walang bibig. Pero alam ko na siya yung umiiyak. Hindi na kami muling bumalik sa hotel na iyon. At sa tuwing madadaang kami malapit, kahit tanungin ko si Raldo, nang naalala pa ba niya yung kwarto sa dulo, ang tanging sagot niya lang sa akin ay, "Tumigil ka nga, huwag mo nang balikan yun." Noong dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000, may maliit kaming tindahan at karinderya sa gilid ng kalsada sa bayan ng San Pascual, isang tahimik na barangay sa paanan ng bundok ng Gawayan. Si Inang Loring ang namamahala noon. Palangiti siya at kwela. Kaya paborito ng mga ahente ng paninda. Soft drinks, yosi, chichirya, pati shampoo. Isa sa pinakamadalas sa aming tindahan ay isang batang ahente ng Rejoice na shampoo ng pangalan kay Rafael. Hindi niya tunay na pangalan yan, pero yun ang tinawag sa kanya ni Inang Loring. Bagay daw kasi sa maputi niyang kutis, matangos na ilong, at malalim na dimples. Half American daw itong si Rafael. Laging may ngiting pang commercial at may dalang chismis tuwing dumarating. Naging paborito siya ni Inang. Pero isang araw, hindi siya nag-deliver ng shampoo. Laking gulat ni Inang. "Nasaan si Rafael?" Tanong niya sa bagong pahinante. Ang sagot sa kanya nito, "Wala na raw, ma'am. Bigla na lang nawala. Ni nanay nga niya, hindi alam ang kinaroroonan." Ang chismis, tinanan daw si Rafael ng isang babae sa panaderya sa kabilang bayan. Kasabay ng pagkawala ni Rafael, ang pagkawala rin ng panadera na yun. Napakunot noon naman si Inang. Kilala niya si Rafael. Lagi sinasabi nito na hindi niya kayang iwan ang kanyang ina't kapatid. Lalo't siya raw ang bumubuhay sa mga ito. Na hindi na nga raw ito nakapagtapos ng kolehiyo, kaya pinagsusumikapan niya ang pagiging ahente. Lumipas ang 1 taon at kalahati. Tahimik ng lahat. Hanggang isang gabi, habang nagbabantay ang aming katulong sa tindahan, biglang nag-ring ang lumang landline. "Si Aling Loring po?" Tanong ng nasa kabilang linya. "Ako po si Joshua." Walang kilalang Joshua si Inang, pero nang siya na ang kumausap, nanlamig ang batok niya. Pamilyar kasi yung tinig. "Si Rafael to," sabi niya sa kanyang sarili. Pero may kakaiba, para siyang nahihirapang alalahanin ng nakaraan. "May nakita po akong papel na may pangalan ng tindahan nyo sa loob ng bulsa ng aking pantalon. Sa foil po ng sigarilyo. Tinawagan ko lang po. Baka matulungan niyo po akong makauwi." Pakiusap ni Rafael o ni Joshua o kung sino man siya ngayon. Nasa Batangas Port daw siya. Walang direksyon.
nalilito at takot. Tinawagan kaagad ni Inang ang dating opisina ni Rafael. Ilang oras lang, may sumundo sa kanya. At doon na nagumpisa ang totoong kababalaghan. Pagdating ni Rafael sa tindahan, hindi na siya si Rafael. Halos di na makilala ni Inang. Lantang gulay. Payat na para bang isa ng bangkay. Mahaba ang buhok nito at balbas. Sunog sa araw ang balat. Pumangit ito at nanginginig. Parang galing sa bangin ng impyerno. Ang tanging nasabi ni Inang sa kanyang sarili. At doon na ito nagkwento. Noong araw na siya'y nawala, inalok daw siya ng soft drinks ng panaderang si Alma. Mainit ang araw, kaya tinanggap naman niya kaagad. Pagkatapos noon, para siyang nawalan ng sariling bait. Kinaumagahan, napilitan siyang bumalik sa panaderya. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil parang may nasusulsul sa loob ng kanyang utak. Doon na siya nawala. Isinama siya ni Alma sa isang baryo na walang pangalan. Malayo sa kabihasnan. Isang bahay na gawa sa kahoy. May makapal na kurtinang itim sa mga bintana at amoy ng usok at halamang tuyo. Sinabihan siyang hindi siya pwedeng lumabas. Kapag nilalapitan siya ng ibang mga tao, nagagalit si Alma. Isang beses, sinubukan niyang tumakas para lang makalanghap ng sariwang hangin. Pero nahuli siya. Basagin mo yung tuhod niya! Utos ni Alma sa kapatid nitong lalaking nakasuot ng pulang salakot. Hindi lang basta pag-ibig ang hawak ni Alma kay Rafael. May kapangyarihan siyang bumalot sa isipan nito. Araw-araw siyang pinapakain ng matamis na root crop na kulay lila. Saka pinapainom ng tsaa na mapait at maitim. Tuwing gabi naman, dumadalaw sa kwarto ni Rafael si Alma. Humihiga sa tabi niya at pinubulungan ng mga salitang hindi naman maintindihan hanggang sa mawalan siya ng ulirat. Isang araw, may dumating ni isang matandang lalaki. Matangkad, maputi na ang buhok at pulang-pulang mga mata. Bakit mo namang ginawa ito? Sinabi nito kay Alma. Binigyan ka na namin ng babala. Huli pagkuha mo, sisingilin ka niya. Umiyak si Alma nang parang isang bata. Nang gabing yun, isinakay si Rafael ng matandang lalaki sa isang bangka at inihatid sa pier. Pagdating mo sa kabila, huwag kang lilingon. Huwag kang titingin kahit marinig mo pa ang pangalan mo. Kung lilingon ka, hindi ka na talaga makakabalik. Doon sa Batangas Port, tulala siya. Walang maalala, walang pangalan. Pero sa bulsa niya, naroon nga ang papel na may pangalan ni Inang at doon siya natauhan. Ayon sa mga kasamahan ni Rafael, dinala siya ng ina nito sa isang kilalang albularyo. Sabi naman ng albularyo, ginayuma siya. Matagal na siyang pinapanood ng babae. Paborito siya. Hinanda ng katawan niya para sa isang pagsasanib. Isang ritual na pag-aalay ng kaluluwa. Hindi na namin muling nakita pa si Rafael. Ang sabi ng mga kasamahan niya, dinala na siya sa probinsya at pinili na lamang niyang manahimik. Pero si Inang, may naiwan pang isang kwento. Isa pa, mas malalim, mas nakakapanindig balahibo. Ang kwentong naman nito ay ayon kay Itang Mario. Ang ama ko, sumalangit nawa siya. May 3 mata siya, pero di gaya ng iba, hindi niya ito kinatatakot. Patakot ko sa buhay, hindi sa patay. Lagi niyang wika. Isang hapon, habang magkadikit kami sa bangkong kahoy sa labas ng tindahan, kinakwentuhan niya ako. Ako'y sanggol pa lamang noon. Mga 1 hanggang 3 taon. Umambot at sinasalon ng bubong ang bawat patak ng ulan. Bigla raw na nahimik ang paligid. Walang kaluskos. Walang kaboses-boses. Walang tunog ng jeep o kaya palengke. Nilingon niyang tindahan. Wala si Inang. Wala ang mga kapatid ko. Pagharap niya ulit, may nakita siya sa kalsada. Nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang lalaki. Pero, hindi ito ordinaryo. Nakataphat ito.
Nakasuot ng tuxedo, maputing polo, may hawak ng isang baston. Pero ang ulo niya, kasing taas ng poste. Ang katawan niya, sobrang payat na hindi na normal. Para siyang nililok sa kaliliman. Hindi makagalaw si Itang. Tila kinakuryente ang kanyang katawan. Kada kurap, papalapit ng papalapit, ang nilalang. Hanggang sa nasa gitna na ito ng kalsada. At narinig niya ang boses nito. Hindi galing sa bibig, o hindi galing sa ilalim ng lupa. Ibigay mo sa akin yan. Sa akin ang anak mo. Nagising si Itang sa pagkakapatda. Kinarga niya ako, pumasok sa tindahan at sinara ang pinto. Nilagay ako sa harap ng imahe ng Santo Niño. Pinahawak ang rosaryo na galing pa kay Lola sa Bicol. Sumigaw siya, punong-puno ng galit at tapang. Hindi mo siya makukuha! Hindi ka makakapasok dito! Mamatay muna ako bago mo matabihan ang anak ko! At tila nabasag niya ang katahimikan. Narinig niya ang busina ng mga jeep, ang lakad ng mga paa, tawanan ng mga tambay, ang tunog ng buhay. Ang aga niyo naman magsara! Anin ng suki sa labas. Pumasok si Inang. Oh, bakit mo sinara? Madami pa tayong customer. Idlip lang po kasi ako. Pagsisinungaling ni Itang. Binuksan muli ni Inang ang tindahan. Pero si Itang, nakatitig pa rin dun sa kalsada. Wala na yung nilalang. Pero alam niya na hindi yun ang huli. Dahil minsan, ang mga ninong sinusundan tayo ay hindi lang basta multo, kundi mga nilalang na matagal nang naghihintay. At minsan, hindi lang mata ang gusto nila, kung hindi kaluluwa. Matagal ko nang kinikimkim ang istorya nito, isang bangungot na bumalot sa aking kabataan. Nainganyo akong ibahagi ngayon, hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa dami ng mga kwento na babasa ko, na tila hinahatak din ako na ibulalas ang sarili kong dilim. Taong 1990, ako'y 11 taong gulang pa lamang noon. Nakatira sa isang lumang bahay ng aking lolo't lola sa bayan ng San Felipe del Norte. Isang tahimik na bayan sa paanan ng isang bundok. Ang aming malaking bahay ay pinapaupahan sa mga estudyante at trabahador na galing sa iba't ibang panig ng Visayas at Mindanao. Isa sa pinakamalapit kong alaala ay ang pagkakaroon ko ng buhok na singhaba ng baywang. Makapal, itim na itim, at tuwid na parang niriban kahit wala pa naman noon ng mga salon treatments. Alagang-alaga ito ng aking Lola Rosa, gamit ang kasasangkakang gata at kalamansi. Kung ang iba'y tumatawa sa amoy ko, ako'y walang pakialam. Alam kong yun ang sekreto na kiniingitan kong buhok. Pati kutis ko'y maayos. Kayo mangging kaligatan. Pinakikinis ng pinigaan ng niyog na siya rin ginagamit sa aking balat bago maligo. Hanggang isang araw, dumating si Clarissa, isang maputlang dalaga na bagong boarder galing sa isang malayong isa sa silanganan. Sa unang tingin pa lang sa kanya, may kuha ng gumapang na lamig sa aking katawan. Maputi siya, ngunit puno na taghiyawat ang kanyang mukha. Buhagag ang kanyang buhok na tila hindi pa kailanman nadapisan ng suklay. Ngunit ang mas kinikilabutan ako ay ang pagkahumaling niya sa akin. Araw-araw, palihim niya akong sinusundan. Laging gustong tumabi. Halos hindi mawala ang kamay niya sa aking buhok at sa braso ko. Para akong manika sa kanyang paghaplos. Minsan nga, sinusuklay pa niya gamit ang sarili niyang mga daliri ang aking buhok habang pabulong niyang sinasabi, Ang lambot, ang bango, gusto ko to. Nagsusumigaw na ang isip ko, pero di ko maintindihan kung bakit tila wala akong magawa o hindi tiisin ito. Pagdating na semestral break, umuwi na siya sa kanilang isla. Bago siya umalis, lumapit siya sa akin at bumulong. Namimiss kita, namimiss ko ang kutis mo, at lalo na ang iyong buhok.
May halong gigil ang boses niya na nagpapangat ng aking mga balahibo. Natawa lang ako noon. Akala ko, kaartehan lang yun. Ilang araw matapos niyang umalis, nagsimula ng impyerno sa aking balat. Una, mga maliliit na pantal lang. Tapos naging mapupulang bukol. Hanggang sa nagsusugat na ito at may tumutubong parang nananakit na likido. Sobrang kate. Hindi ko na mapigilan ang sarili kong kamutin ito kahit umabot pa sa pagdurugo. At ang mas masaklap, ang aking buhok, unti-unting nalalagas. Sa bawat suklay ko, bungkus ang naiiwan. Sa bawat pagising, tila nalagas ng kalahati ng ulo ko, para akong isang napuupos na kandila. Dinala ko ni Lola sa kung sino-sinong dermatologist. Binigyan ako ng gamot, pamahid, kung ano-anong pang-kimikal, pero walang gumagana. Umabot sa puntong ayoko na lumabas ng aking kwarto. Naiiyak na lang ako tuwing nakikita kong aking sarili sa salamin. Pagbalik ni Clarissa matapos ang break, walang bakas ng pagkabigla sa kanya. Walang tanong, walang anong nangyari. Ang sabi niya, Kawawa ka naman. tsaka muling hinaplos ang braso ko. Sa mga oras na yun, naramdaman ko na tila masaya pa siya sa aking sinapit. Isang araw, binisita kami ni Aling Perla, isang matandang kababata ni Lola Rosa na taga doon din sa isla ni Clarissa. Pagkakita niya sa aking kalagayan, natigilan siya at agad na tinanong si Lola, Nay, patingin mo na ba yan sa albularyo? May hinala ako. Sa sobrang desperasyon, sinunod naman namin siya. Bumiyahe kami patungong isla sa mismong bayan ni Clarissa. Dinala kami sa isang kilalang manggagamot na si Mang Ogoy. Isang matandang lalaking bulag ang isang mata. May boses na tila bumubulong sa kaluluwa mo tuwing nagsasalita. Pagkakita niya pa lamang sa akin, bigla siya napahawak sa kanyang dibdib. Batid kung may sumisipsip sa iyong lakas, Aniya, may inggit at pagnanasa sa iyo, hindi lang sa buhok mo, kundi sa balat mong makinis. Nabati ka, pero ito'y hindi karaniwang bati. May kasamang matandang mahika. Tanungin mo kung sinong madalas humahaplos sa iyo. Yun ang may gawa nito. At kapag tinanong mo siya kung anong gamot ang pwedeng gamitin, malalaman niya na alam mo na siya ang may sala. pagbalik namin sa bahay, hindi mapakali si Clarissa. Hindi niya na ako matingnan sa mata. Balisang-balisa siya. Hanggang sa nalapitan na siya ni Lola at sinabi na, Ineng, ano kayang pwedeng gamot sa apo ko? Napalingon si Clarissa, nanginginig ang tinig. Caladrin ng pula. Tsaka yung pong Rejoice na pink. Parang titla yung mga pangyayaring sumunod. Kinabukasan, gumiling bigla ang aking mga sugat. Unting-unting bumalik ang pagkakinis ng aking balat. Ang buhok ko, tila milagro. Napahinto ang paglalagas. Nagsimulang tumubo ulit ang mga bagong hibla. Ngunit si Clarissa, isang linggo lang matapos ang pag-amin niya sa gamot, bigla na lamang siyang umalis. Hindi nagpaalam, naiwan ang kwarto niyang bakante, ang kama niyang napakalamig, at ilang hibla ng buhok na hindi amin, nakakulot at amoy abo. Hindi na namin siya muli pang nakita. Ngayon, sa tuwing nararamdaman kong nakakating aking balat o may ilang hibla ng buhok na nalalagas, hindi ko maiwasang maalala itong si Clarissa. At tunungin ang aking sarili, may humahaplos ba ulit sa akin sa dilim? Thank you.